Ano nga ba ang kinatatakutan na gabunan? Ang hari ng mga aswang. Tagatugis ng mga mangangaso. Pinuno ng mga anino. At tagapag-ingat ng kagubatan. Ano ang mangyayari kung isang batang musmos ay mabubulabog ang nananahimik na nilalang na mas matanda pa sa natutulog na bulkang Mayon? Kaya bang pigilan ng sagradong agimat ang puwersa ng kadiliman? O ang pinakadelikadong mandaragit ay naghihintay lamang ng tamang sandali upang muling maghasik ng lagim? Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Gabunan ng Bulkang Mayon. Ang pagkikita ng gabi at hari ng kadiliman. Noong ika-3 ng Oktubre, 1987, ang barangay ng Buang, malapit sa kagubatan ng Bulkang Mayon sa Bicol, ay wala masyadong naging pagbabago magmula noong digmaan. Ang mga bata ay patuloy na naglalaro sa mga ilog. Ang mga matatanda ay nagtitipon sa ilalim ng mga kubo habang may hawak na bote ng lambanog. At ang mga nakatatanda ay patuloy na nagkukwentuhan ng mga bagay na nakakapanindig balahibo kahit lampas na sa takip silim. Ang mga alamat tungkol sa aswang ay naging karaniwang ingay na lamang para sa karamihan. Katulad ng mga nakakatakot na kwento para sa mga bata o mga lumang babala mula sa mga lola na may suot na napakaraming anting-anting sa kanilang katawan. Ngunit may isang pangalan na binubulong lamang ng mga matatanda kapag sumapit na ang dilim. Ang gabunan, ang hari ng mga aswang. Hindi siya tulad ng tiktik o manananggal na gumagala sa mga bayan para maghanap ng pagkain. Ang gabunan ay isa sa sinauna at mataas na uri ng aswang. Ang mangangaso ng mga mangangaso. Siya ang naghari sa mga anino ng kabundukan bago pa man dumating ang mga Kastila. Ayon sa kwento, ang kanyang balat na kasing itim ng uling ay sumisipsip ng liwanag. At ang kanyang puting buhok ay sapat na haba upang balutin ang isang tao tulad ng isang panglibing na tela. Ang kanyang mga pangil ay matulis na tulad ng pangil ng baboy ramo. At ang kanyang mga kuko ay kayang hiwain ng kawayan na parang sinulid. Para kay Fernando ang 12 taong gulang na binatilyo. Isa lamang itong walang kwentang biro at isang kwento na kanilang pinagtatawanan kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang araw na yon, siya at ang kanyang mga kaibigan na sina June, Carlo, at Dodong ay ginugol ang buong hapon sa pagtakbo sa kagubatan. Naligo sila sa ilog. Naghamunan na hawakan ang puno ng pili na puno ng anay malapit sa dulo ng lumang kakahuyan. Natagpuan din nila ang isang mataas na puno ng mangga. Ang mga sanga nito ay punong-puno ng mga berdeng bunga na malapit ng mahinog. Umakyat ang mga bata habang nagtatawanan at naghamunan. Pumitas ng mga bunga hanggat kaya ng kanilang mga damit. Maamoy sa simoy ng hangin ng katanghalian ang paghahalo ng asim at tamis ng mangga. Ang matulog ng huli sa ilalim ng punong mangga duwende. Sabay tawa ni June habang inihahagis ang isang mangga kay Fernando. Para sa mga hindi nakakaalam, ang duwende ay isang malikot na nilalang na naninirahan sa mga punso o mga tambak ng lupa. Sumandal si Fernando sa malaking puno. Nakangiti habang binabalatan ang kanilang napitas na mangga.
Malapit na rin itong mahinog kaya madali lang itong balatan. Nang magsimulang lumubog ang araw sa likod ng mga bundok, nagsimula na rin mag-impake ang magkakaibigan. Pinapagpag ang alikabok sa kanilang damit at isinisiksik ang mga mangga sa loob ng kanilang pangitaas. Nag-iba ang gubat pagsapit ng dapit hapon. Tumatahimik ang mga kuliglig. Naglalaho ang mga ibon. At tila bumibigat ang hangin. Hoy, Fernando! Gising na! Kailangan na nating umuwi. Babala ni Carlo. Antok pa ako. Mauna na kayo. Bulong ni Fernando na tila antok na antok at nakapikit pa rin ang mga mata. Napakunot noo si John. Huwag kang baliw. Wala na ang araw. Alam mo naman ang paalala sa atin palagi. Pero itinaboy lang sila ni Fernando. Ay naku, wala yun. Naniniwala kayo dun. Huwag niyo na akong intindihin. Wala na rin nagawa ang tatlo kung kaya't umalis na rin sila. Pagsapit ng gabi, ang matingkad na kulay kahel na takip silim ay naging nakakapanindig balahibong kadiliman. At napabalikwas si Fernando sa pagkakatulog. Kumakabog ang dibdib ng walang malinaw na dahilan. Pagdilat ng kanyang mga mata, agad niyang naramdaman na may mali. Tahimik ang hangin. Walang ihip. Walang insekto. Maging ang mga alitaptap ay wala. At ito ay kanyang narinig. Isang kakaibang tunog. Mabagal at mabigat na para bang kinakaladkad. Wari mo ay may masamang layunin na pumutol sa katahimikan at para bang nagbababala ng panganib. Kumakaluskos ang mga dahon at may mga sanga ang bigla-biglang napuputol. Para bang isang dambuhalang nilalang na gumagalaw sa dilim at kahit hindi niya man makita pero ito ay kanyang nararamdaman. Napaupo siya ng tahimik. Hindi na makagalaw sa takot. Mula sa pagitan ng mga matataas na puno, may lumitaw na nakakapangilabot na nilalang. Isang lalaking may malaking pangangatawan. Hindi lang matangkad. Wari mo ay isang higante. Ang kanyang balat ay kasing itim ng uling at kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. May buhok na mahaba at puting-puti. Animoy lumulutang sa hangin na parang nasa ilalim ng tubig. Naglalagablab ang kanyang mga mata na parang nagbabagang apoy. Buhay na buhay sa pananabik sa dugo. At ang kanyang ngiti. Isang nakakakilabot at nakangisi na halos punitin ang kanyang mukha. Kakaiba at hindi normal. Malayo sa kahit anong ngiti ng ordinaryong tao. Kumikinang ang kanyang mga pangil. Napakatalas at mahaba. May bahid ito ng parabang dugo. Napakalakas ng loob mong bata ka na magpahinga sa punong pagmamay-ari ko. Sambit ng nilalang na may malalim at parang pinaghalong mga ungol ng isang kawan ng baboy ramo. Sabay-sabay na naggangalit. Mabilis na tumayo si Fernando. Kumakabog ang dibdib at nanginginig ang mga binti. Sino kaano ang kailangan mo sa akin? Tanong ni Fernando. Pilit na pinipigilan ang kanyang takot kahit na nauutal at naiyak. Lumapit ang nilalang. At ang mga sanga ng puno ikusa ng lumihis sa kanyang daraanan na tila natatakot. Ako ang gabunan. Hari ng mga aswang. Akin ang gubat na ito.
Akin ang punong ito. At ngayon, itinaas niya ang kamay na may mahahabang kuko at winika. Akin ka na rin. Ngumiti ang gabunan habang binibigkas ang mga salitang iyon. Isang ngiting parang nananakot at nababalot ng kasamaan. Nataranta si Fernando. Pilit na naghahanap ng kahit ano. Kahit anong mahahawakan o maipangtanggol laban sa halimaw sa kanyang harapan. At doon niya naramdaman ang anting-anting sa kanyang leg. Isang pamana mula sa kanyang yumaong lolo Esteban. Dating manunugis na matagal nang nanirahan sa baryo, bago pa man dumating ang mga Hapon. Mahigpit niya itong hinawakan at nagsimulang bumulong. Lolo, tulungan mo po ako. Iligtas mo ako. Suminasing ang gabunan. Lalong lumamig ang hangin. Nananalaytay pala sa iyo ang dugo ng manunugis na yon. Dapat matagal ko nang tinapos ang inyong lahi. Ang katawan ng gabunan ay para bang nangingintab sa itim at nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang kanyang mga pangil ay lalo pang humab na tulad ng pangil ng baboy ramo. At ang kanyang mga kukoy tumalim na parang mga baluktot na punya. Tumalon siya sa ere na parang mabangis na tigre. Nakaabang. Ang mga kuko ay handa ng umatake. Nakaramdam si Fernando ng matinding takot at warimoy nanlalamig ang buo niyang katawan. Sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niyang walang awa ang gabunan. Hindi siya nito kakaawaan kahit nakatiting. Ngunit may biglang sumiklab na nakakasilaw na liwanag mula sa dibdib ni Fernando bago pa man siya maabot ng gabunan. Napaatras ang halimaw. Napasigaw sa sakit dahil sa biglaang pagsabog ng liwanag mula sa anting-anting. Na ngayoy naglalagablab na parang nagbabagang apoy sa nanginginig na mga kamay ni Fernando. Napasigaw ang gabunan. Ang kanyang mga kukoy humagod sa lupa. May makikitang usa mula sa balat ng nilalang kung saan tumama ang liwanag ng anting-anting. Na para bang may di maipaliwanag na kapangyarihan. Ang kakaibang liwanag ay para bang nanggaling sa isang puwersa na higit na mas makapangyarihan pa sa gabunan. Lakas na pinagtibay ng dugo at panalangin. Nilikha upang itaboy ang anumang kampo ng dilim. Umurong ang halimaw habang umuungol sa sakit. Namumula ang kanyang balat sa init, hindi makayanan ang kapangyarihang nagpoprotekta kay Fernando. Taglay mo ang apoy ng pangil ng kidlat. Sigaw nito habang naggingit-ngit sa galit. Ngunit bigla itong ngumiti na para bang nangiinis. Pero huwag kang magpakampante. Hindi ka niyan kayang ipagtanggol habang buhay. Babalik ako at pagbalik ko. Akin na ang buhay mo. At tulad ng kanyang pagdating, gaya ng usok na pumapailalim sa mga bitak ng lupa, naglakad palayo ang gabunan. Ang kanyang anyo'y unti-unting natunaw sa kadiliman at naiwan lamang ang amoy ng sunog na laman at ang nakakabinging katahimikan. Napaupo si Fernando sa kanyang kinatatayuan. Puno ng kaba at pagkalito. Hindi malaman ang kanyang gagawin. Lumipas ang oras nang di niya namamalayan. Nang bumalik ang mga kaibigan ni Fernando pagsapit ng bukang liwayway. Tahimik ang gubat at nababalutan ng hamog. Maingat nilang tinawag ang kanyang pangalan
habang papalapit sa puno ng mangga. Maingat at mahina ang kanilang mga tinig. Hindi sigurado sa kanilang madadatnan. At doon niya nahanap nila ang kanilang kaibigan. Nakayakap sa ugat ng puno. Hindi gumagalaw. Nakadilat ang kanyang mga mata. Nakatingin sa maputlang langit. Nakatulala at para bang hindi man lang siya nakatulog. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang anting-anting. Napakahigpit na nag-iwan ito ng malalim at mapulang marka sa kanyang palad. Nanatili siyang tulala kahit ilang beses pa nila ito tawagin at yugyugin. Ni hindi man lang siya kumukurap. Ano man ang nangyari noong gabing iyon, may kinuha ito sa kanya at takot and iniwan sa buo niyang pagkatao. Ilang araw ding hindi nagsasalita si Fernando. Ayaw niyang kumain at ayaw tumingin kahit kanino ng mata sa mata. Nakaupo lang siya roon. Nakatulala. Nakatitig sa kawalan. Napapakislot sa bawat biglaang tunog. Para bang may bahagi pa rin sa kanya na naiwan at nakulong sa ilalim ng punong mangga. Ano man ang nakaharap niya sa gubat. Hindi lang takot ang dinala nito. May isang bagay o nilalang parang sumama sa kanya. Gaya ng aninong nakahabi na sa kanyang balat. Ngunit ang kanyang lola. Si Lola Rosa na kilala sa kanilang baryo bilang isang iginagalang na manggagamot at ang nakikita niya ang mga palatandaang hindi napapansin ng iba. Ang takot sa mga mata ni Fernando. Ang bigat ng hangin sa paligid. Pamilyar na pamilyar ang mga bagay na ito sa kanya. Tahimik siyang kumilos. Nagsindi ng puting kandila sa paanan ng kama ng kanyang apo. At pinalibutan ito ng asin na pinulot bago sumikat ang araw. Pabulong siyang nagdasal ng sinaunang orasyon. Mga salitang ipinamana ng mga babaylan bago pa man dumating ang mga Kastila. Mga panalangin nagbibigay ng proteksyon at kapangyarihan. Tumatawag sa mga espiritong mas matanda pa kaysa sa kabubatan. Lahat ng ito ay upang bantayan si Fernando mula sa kadilimang ngayoy nagmamasid mula sa kabubatan, nagtatago at nag-aabang lamang sa paligid. Matapos ang ginawang orasyon, biglang nag-iba ang pakiramdam ni Fernando. Bumalik na ang sigla at kanyang katinuan. Hindi nagtagal at sinabi niya ang lahat ng nangyari sa kanya ng gabing iyon sa gubat. Tumango lamang si Lola Rosa at nagsambit. Nasayo ang isang bagay na kinatatakutan niya. Ang mutya ng pangil ng kidlat. Ang pamanang iyang ng iyong lolo ang magiging proteksyon mo. Hinawakan ni Lola Rosa ang kamay ng kanyang apo. Ngunit pakakatandaan mo. Hindi ordinaryong aswang ang gabunan. Higit siyang mas malakas. Sa siyang sumpang nananatili sa mga anino. Naghihintay ng tamang sandali para bumalik at tapusin ang kanyang sinimulan. Hindi tulad natin. Hindi siya basta-basta mamamatay. Patuloy siyang maghihintay hanggang dumating ang tamang panahon kung kailan di mo inaasahan. Lumipas ang mga taon. Sa pagtanda ni Fernando, nanatili ang alaala ng gabing nakasamaang palad niya ang gabunan. Tuwing linggo ng Pasko ng pagkabuhay. Bumabalik siya sa punong mangga. Ngayoy matanda na, baluktot, at balot ng mga damo.
Nagsisindi siya ng kandila. Nagsasaboy ng asin. At sa ilalim ng mga ugat, iniiwan niya ang isang orasyon na itinuro ng kanyang lola. Gaya ng dati. Kapag nagsisimula ng lumubog ang araw at muling nabubuhay ang gumagalaw na mga anino, may tinig na bubulong mula sa kakahuyan. Naaalala kita. Dugo ng manunugis ni Buwang. Darating ang araw na mamamatay ang apoy ng pangil ng kidlat. At ito din ang araw ng iyong katapusan. Nananatili pa rin ang gabunan. Nagmamasid mula sa kadiliman. Kahit hindi siya makalapit. Nananatili ang kanyang pananabik at galit. Isang nakakapangilabot na paalala na ang kasamaan ay mananatili at hindi maglalaho. Ngunit sa ngayon, nananatiling matatag ang apoy ng pangil ng kidlat, ang matibay na kalasad laban sa gabunan. At ang hari ng mga aswang ay patuloy na maghihintay. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa aking channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.